Sa sandaling ito, ipinakita ang isang flashback ng alaala ng kalaban, kung saan makikitang nagising siya sa isang kama kasama ang dating presidente na si Anderson. Dito, tinanong niya si Anderson kung bakit gising na siya gayong masyado pang maaga. Sinabi naman ni Anderson na marami lamang siyang iniisip, kaya ipinayo niya na ipagpatuloy na lamang niya ang kanyang pagtulog. Ngunit sa halip na sundin ang payo ni Anderson, bumangon siya at sinabing hindi kailangang mag-alala ng presidente dahil sino man ang haarang sa kanyang landas ay tatapusin niya. Ngumiti si Anderson at sinabing napapagaan ng pangakong iyon ang kanyang kalooban. Ngunit kasunod ng masayang alaalang ito, naalala rin ng kalaban kung paano pinatay si Anderson ni Daesung, at kung gaano kasakit ang sandaling iyon para sa kanya. Kasunod nito, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan makikitang balot na ng armor ang babaeng kalaban. Pagkatapos ay galit niyang sinabi kay Daesung na pagbabayaran nito ang ginawa niya sa kanilang presidente. Ngunit bago pa siya makaatake, biglang lumusab si Dong Chol, sinasabing hindi niya hahayaang matapos ng kalaban ang kanyang ginagawang paghahanda. Sa kabila ng ginawa ni Dong Chol, naghanda rin ang kalaban ng kanyang sariling atake upang i-counter si Dong Chol. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga atake, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. At kasabay nito ay tumalsik palabas si Dong Chol, kaya't pagkakita nito, sumugod na rin si Director Joe gamit ang kanyang latigo. Ngunit bago pa tumama ang sandata ni Director Joe, biglang nawala sa lugar ang kalaban. Kasunod nito ay makikitang tumalon pala ito sa itaas, handa nang atakihin si Director Joe. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang makadepensa ni Director Joe at direktang tinamaan siya sa balikat. Napasigaw naman si Director Joe dahil sa lakas ng atakeng iyon. Sa kabila nito, walang balak tumigil ang kalaban at agad na naghanda para sa susunod niyang atake. Sinasabing tatapusin na niya si Director Joe dahil sa panghihimasok nito sa kanyang paghihiganti. Ngunit bago pa tumama ang atake, biglang dumating si Daesung at pinigilan ito. Nang mabaigo ang kalaban, agad itong umatras. At habang pinagmamasdan si Daesung, napamura ito, sinasabing muntik na siyang magtagumpay. Sa kabilang banda, sinabi ni Daesung na mukhang matindi ang galit ng kalaban sa kanya, kaya tinanong niya kung sino siya. Hindi naman sinagot ng kalaban ang tanong ni Daesung at sa halip ay sinabi lamang na hindi talaga siya ganoon kadaling mapatay gamit ang pisikal na atake. Dahil dito, naglabas ang kalaban ng isang gadget. Nang pindutin niya ito, biglang nag-vibrate ang kahon na naglalaman ng mga gate orbs. Nang makita ito, kinabahan si Daesung. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, sinabi ng kalaban na magkikita silang muli. Pagkatapos nito, tuluyan nang nawala ang kalaban, iniwan si Daesung na pinagmamasdan ang dating kinaroroonan nito. Pagkatapos, iniutos ni Daesung sa isa sa kanyang mga alagad na sundan ang kalaban. Agad namang kumilos ang itim na bagay upang sundin ang utos. Habang nahihirapan namang tumayo si Director Joe, biglang umilo ang kahon na naglalaman ng mga gate orbs at sumabog ito. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Daesung upang iligtas si Director Joe at agad silang nakalabas sa lugar. Kasunod nito, tinanong ni Daesung si Director Joe kung kumusta ang kalagayan nito. Sinabi naman ni Director Joe na okay lang siya, ngunit ang malaking puwersa ng aura na nanggagaling sa lugar ng pagsabog ay nagdudulot ng pagkabahala sa kanya. Nang tingnan nila ang lugar, nakita nila ang isang napakalaking gate. Kasabay nito, nagising si Dong Chol at galit na hinanap ang kanilang kalaban. Sinaway siya ni Daesung, sinasabing kailangan niyang kumalma dahil wala na ang kanilang kalaban at mayroon silang bagong problemang kailangang harapin. Sinabi naman ni Director Joe na mukhang hindi ito isang normal na monster gate. Kasunod nito ay biglang lumitaw ang Dimensional Book at sinabi na isa itong Dimensional Upheaval. Nagtataka namang tinanong ni Daesung kung ano ang Dimensional Upheaval. Ipinaliwanag ni Director Joe na kapag nahuli ka ng isang Dimensional Upheaval, mapupunta ka sa isang di kilalang lugar. Ipinayo din niya na mas mabuting iwasan ito hanggat maaari. Dagdag pa niya, ang lawak nito ay maaaring kasing laki ng isang maliit na village hanggang sa isang malaking lungsod. Sinabi naman ng Dimensional Book na sa tansya nito,
kasing laki ng isang malaking lungsod ang gate. Dahil dito, sinabi ni Director Joe na maraming apartment complex sa lugar na iyon, kaya't maraming ordinaryong tao ang madadami. Dahil dito tinanong ni Daesung ang Dimensional Book kung may paraan upang masira ang Dimensional Gate na iyon. Sumagot ang Magic Book at sinabing maaari itong sirain gamit ang isang atake na nagtataglay ng kanyang divinity. Ngunit ipinaalala rin ito kay Daesung na hindi niya magagamit ang kanyang divinity dahil sa sibat na nakasaksak sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na mabahala, ngumiti siya at sinabi ni Daesung na dahil may paraan, gagawin niya ito kaagad. Kasunod nito ay agad siyang sumugod sa lokasyon ng Dimensional Gate. Pagkarating doon, ginamit niya ang kanyang Demon God form. Ngunit gaya ng sinabi ng Magic Book, nananatiling nakasaksak sa kanyang dibdib ang malaking sibat. Dahil dito, lumabas ang mga notification na hinihimok siyang ipawalang bisa ang kanyang Demon God form dahil sinisira ng sibat ang kanyang buhay. Sa kabila nito, patuloy niyang tiniis ang sakit na nararamdaman niya. Habang lumalakas ang kapangyarihan niya, lalo ring dumarami ang mga notification na humihimok sa kanya na tumigil. Ngunit hindi siya tumigil, at sa isang malakas na atake, nagawa niyang mahati ang Dimensional Gate, na ikinagulat nina Director Joe at ni Dong Chol. Kasunod nito, tuluyang naglaho ang Dimensional Gate. Sa kabilang banda, si Daesung naman ay napamura, sinasabing kapag nakita niya ulit ang gumawa nito sa kanya, pagpipira-piresuhin niya ito. Matapos sabihin ito, tuluyan nang nawalan ng malay si Daesung at bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang araw, nagising si Daesung at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kwarto kasama si Soyeon, na agad siyang binati sa kanyang paggising. Pagkatapos nito, tinanong ni Daesung si Soyeon kung bakit wala siyang suot na kahit ano. Masaya namang sinabi ni Soyeon na pinupunasan niya ang buong katawan ni Daesung noong wala pa itong malay. Idinagdag pa niya na bagamat maayos na ang kanyang pisikal na kalagayan, nawalan siya ng malay sa loob ng 3 araw. Habang sinasabi ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Choyong, na ikinagulat ng dalawa. Nang makita naman ni Choyong na pinupunasan pa ni Soyeon si Daesung, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Ngumiti naman si Soyeon at sinabi na ipinagkatiwala ni Jesu sa kanya si Daesung upang alagaan ngayong araw. Agad namang lumapit si Choyong at hinawakan ang kamay ni Soyeon. Dahil dito naiinis na sinabi ni Soyeon na mukhang lumalakas na ang loob ni Choyong dahil nagagawa na nitong makialam sa kanyang mga gawain. Naiinis din si Choyong at sinagot si Soyeon, sinasabing hindi na komportable si Daesung sa mga ginagawa nito. Dahil sa palitan ng salita, nagsimulang magpalakasan ng kanilang aura ang dalawa. Ngunit bago pa tuluyang humantong sa away, pumagitna si Daesung at sinabing tigilan na nila ang kanilang ginagawa dahil mayroon pa siyang trabahong kailangang gawin. Nag-aalala namang pinigilan siya ni Soyeon, sinasabing hindi pa niya maayos na magamit ang kanyang kapangyarihan dahil sa curse spear na nasa kanyang dibdib. Kaya, iminungkahi niya na kung mayroon siyang kailangang gawin, sabihin na lang sa kanya at siya na ang gagawa nito para sa kanya. Nagtataka naman si Choyong at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nilang curse spear. Napabuntong hininga si Daesung at tinanong si Soyeon kung nakikita ba niya ang sibat sa kanyang dibdib. Kinumpirma naman ito ni Soyeon, sinasabing iyon ay dahil sa kanyang kakayahan na may kinalaman sa curse type na aura skills. Dahil sa sinabi ni Soyeon, hindi na nakapagpigil si Choyong at tinanong si Daesung kung ano ang pinag-uusapan nilang curse spear. Napabuntong hininga si Daesung at ikinwento ang tungkol sa nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Choyong na dahil sa curse spear na nakasaksak sa dibdib ni Daesung, lahat ng kanyang kakayahan na may kinalaman sa Demon God ay nakasilyo. Kasunod nito, tinanong niya si Daesung kung wala na bang ibang paraan para matanggal ang sibat na iyon. Sinabi naman ni Daesung na ginawa na nila ang lahat sa loob ng 3 taon, ngunit wala pa rin silang makitang solusyon. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Soyeon na sa tuwing nakikita niya ang sibat sa dibdib ni Daesung, mayroon siyang naiisip na paraan para matanggal iyon. Dahil sa sinabi niya, naisip ni Daesung na maaaring may solusyon nga si Soyeon dahil sa kanyang mga kakayahang may kinalaman sa mga sumpa.
Kasunod nito ay lumapit si Soyeon kay Daesung at sinabihan siyang huwag malikot dahil may gagawin siya. Kasunod nito, nagsimulang pagpawisan si Daesung nang biglang hinalikan siya ni Soyeon sa labi. Nang makita ito, agad na sumigaw si Choyong at tinanong si Soyeon kung ano na naman ang ginagawa nito. Wala namang bahid ng pagsisisi si Soyeon, at sa halip, kinikilig pang sinabi na iyon ang kanyang first kiss. Sa kabilang banda, nag-uumapo sa galit si Daesung dahil pakiramdam niya ay pinagtitripan siya ni Soyeon. Kaya dahil dito ay tinanong niya ito kung gusto na ba nitong mapaagang pumunta sa impyerno. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkapikan, nagulat si Choyong nang makitang may nangyayari sa sibat na nasa dibdib ni Daesung. Maging si Soyeon ay nagulat sa nangyayari. Nang tingnan ni Daesung ang sibat, nakita niyang unti-unti na itong nawawala. Kasabay nito, lumabas ang isang notification na nagsasabing ang trigger para sa pagtanggal ng silang spear ay nag-activate na. Dahil dito ay pinagpawisan si Daesung sa nakita at hindi makapaniwala na ang ginawa ni Soyeon ay talagang epektibo. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang naglaho ang sibat sa kanyang dibdib. Dahil dito, tuwang-tuwang tumakbo si Soyeon patungo kay Daesung upang yakapin siya. Masaya niyang sinabi na gaya ng kanyang inaasahan, ang halik ng tunay na pag-ibig ang sagot sa sumpang iyon. Habang pinipigilan ni Daesung si Soyeon sa kanyang gagawin, nananatili siyang tulala at hindi makapaniwala sa nangyayari. Kasabay ng mga pangyayaring ito, gusto sanang sumingit ni Choyong, ngunit bago pa siya makapagsalita, pinatigil siya ni Daesung. Dahil sa sandaling iyon, biglang nagbukas ang isang portal, at mula dito, lumabas ang itim na bagay na alagad ni Daesung upang mag-ulat ng kinaroroonan ng babaeng umatake sa kanila. Samantala, sa lugar ng Sky Mothers Association, makikitang nagpoprotesta ang mga tao sa harapan ng gusali, humihiling na ibalik ang kanilang mga anak. Ngunit sa halip na tugunan ang kanilang hiling, binyantaan pa sila ng mga gwardya doon na kung hindi sila aalis ay baka dito na sila mamatay. Sinabi pa nga ng isang naiinis na gwardya na sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang pananalangin, kaya bumalik na lamang sila kinabukasan. Gayunpaman, walang balak sumuko ang mga magulang. Habang umiiyak, sinabi nilang mahigit isang buwan na simula noong huli nilang nakita ang kanilang mga anak. Kaya nakikiusap sila na ipakita man lang kung ano ang kalagayan ng kanilang mga anak. Sinabi naman ng isa pang gwardya na nangangailangan ng written consent ang pagpasok sa lugar na ito, at iyon ay naaayon sa batas. Hinimok din niya sila na kumuha muna noon at bumalik na lamang kinabukasan. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, lumabas ang isang babae mula sa loob ng gusali. Sinabihan niya ang gwardya na papasukin ang mga magulang. Agad namang nakilala ng gwardya ang babae bilang ang kanilang deacon. Kasunod nito, sinabi pa ng babae na kapag nakita ng mga magulang ang kanilang mga anak na tumatanggap ng blessings mula sa kanilang Heavenly Mother, mapapanatag na ang kanilang loob. Ngunit sa halip na matuwa, binalaan ng isa sa mga magulang ang kanyang mga kasamahan na huwag pumasok sa loob. Sinabi niyang marami na sa kanilang mga kasamahan ang pumasok doon ngunit hindi na nakalabas pa. Sa kabila ng babala, nanatiling nakangiti ang babae. Sinabi niya na ang lahat ng taong nasa loob ng gusali ay nananatili doon sa kanilang sariling kagustuhan. Kaya inimok niya ang mga magulang na huwag sirain ang reputasyon ng kanilang simbahan. Sa kabila naman ng babala, desperadong nakiusap ang isang ama, binanggit ang pangalan ng kanyang anak na si Myung. Sinabi niyang gusto niyang makita ang kanyang anak upang masigurado niyang maayos ito. Tumanggo naman ang babae sa kanyang hiling at sinabing sundan siya. Makalipas ang ilang sandali, makikitang naglalakad na sila sa loob ng mga pasilyo ng gusali. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang kwarto na may pangalan na prayer room. Sinabi ng babae na naroon sa loob ang kanilang mga anak. Agad namang binuksan ng matandang lalaki ang pinto. At sa sandaling sumilip siya, laking gulat niya nang makita ang ilang mga kabataan na tila wala sa kanilang sarili. Sumisigaw ang mga ito ng mga papuri habang umiiyak pa nga ang ilan sa kanilang Heavenly Mother. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ng matandang lalaki ay ang kanyang anak, na nasa gitna ng mga kabataan. At sa sandaling iyon ay binabalot na ito ng isang liwanag,
Tumatanggap na pala ito ng Heavenly Mother's baptism. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga kabataan sa paligid. Maging ang babaeng kasama nila kanina ay nagmungkahi pang. I-congratulate ang bata dahil tinatawag na ito patungo sa kalangitan. Sa kabilang banda, nagpapatuloy pa rin ang anak ng matandang lalaki sa pagiyak at pagpapasalamat sa pagbibigay ng blessing sa kanya. Ngunit ang kanyang ama ay iba ang iniisip. Natatarante niyang tinatawag ang anak, ngunit hindi siya naririnig nito kahit gaano pa kalakas ang kanyang sigaw. Pagkatapos nito, unti-unting naglalaho ang katawan ng batang babae. Dahil dito, agad na nilapitan ng kanyang ama ang babaeng nagdala sa kanila doon. At tinanong niya kung saan nila dadalhin ang kanyang anak at hinimok pa niyang itigil na ang kanilang ginagawa. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang sasabihin, tuluyan nang naglaho ang kanyang anak sa lugar kung saan ito nakatayo. At ang tanging natira ay ang mga damit nito. Dahil dito, dali-daling tumakbo ang matandang lalaki, labis ang pag-aalala sa kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan nang naglaho ang kanyang anak, at hindi niya malaman kung ito ba ay buhay pa o patay na. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods.